Naisip nyo na ba kung ano ang mga natatagong bahagi ng ating kasaysayan, ang mga hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa ating mga aklat? Madalas nating pinag-aaralan ang tungkol sa Ehipto, Roma, Gresya, pero paano kung sabihin ko sa inyo na ito ay dulo lang ng napakalaking bahagi ng kwento na nananatiling nakalubog at hindi pa natutuklasan? Sa mundo, mayroong daan-daang dakilang sibilisasyon na ang mga kwento ay binura ng panahon at ang kanilang mga nagawa ay nalimutan. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa mga pahina ng kasaysayan na tila'y nawala at natabunan ng panahon. Humanda kayong mamangha dahil ang ilan sa mga kulturang ito ay mas maunlad pa kaysa sa inaakala natin. Kaya, bakit nga ba tahimik ang kasaysayan tungkol sa kanila? Ang kasaysayan na ating pinag-aaralan ay madalas na parang ilaw ng spotlight na nagliliwanag lamang sa ilang maliwanag na punto sa napakalawak na mapa ng panahon. Isinusulat ito ng mga nagwagi, ng mga nag-iwan ng malalaking ebidensya, gaya ng sulat o mga nakamamanghang guho. Maraming dakilang sibilisasyon ang maaaring walang sariling sistema ng pagsusulat. Ang kanilang mga lungsod ay nilamo ng gubat at buhangin, o kaya naman ay sinakop at tuluyang naisama sa kultura ng mas agresibong mga kapitbahay. Panahon na para itama natin ang kawalang katarungang ito sa kasaysayan. Simulan natin ang ating paglalakbay sa isang misteryo. Humanda kayo dahil ang lugar na ito ay babaguhin ang lahat ng ating alam tungkol sa pinagmulan ng sibilisasyon. Tinatawag itong Göbekli Tepe at matatagpuan ito sa timog silangan ng kasalukuyang Turkey. Ngayon, ang pinakamahalaga, ang edad nito. Halos 12,000 na taon na ang kompleks na ito. Isipin nyo lang, 6,000 taon itong mas matanda kaysa Stonehenge at 7,000 taon itong mas matanda kaysa sa mga unang piramide ng Ehipto. Nang itinatayo ito, hindi pa nga alam ng sangkatauhan kung ano ang gulong o ang gulong ng magpapalayok. Ano nga ba ito? Hindi ito lungsod o pamayanan. Ito ang pinakamatandang templo complex sa buong mundo. Napakalaking haligi ng bato na may bigat na 10 tonelada ay inukit sa hugis na letrang T at maayos na inilagay sa perpektong bilog. May mga ukit ng maiilap na hayop, mga asong gubat, baboy ramo, ahas at alakdan. Ang detalyado ng pagkakagawa ay talagang di kapani-paniwala para sa panahon ng bato. Pero heto ang pinakamalaking palaisipan. Hindi ito itinayo ng mga magsasaka, kundi ng mga lagalag na mga ngaso tagapulot. Binabaliktad nito ang buong klasikong teorya. Dati, ang pinaniniwalaan ay inimbento muna ng tao ang agrikultura, nanirahan, at saka pa lang, kung may sobra silang pagkain at libreng oras, nagsimulang magtayo ng mga templo. Pinapatunayan ng Göbekli Tepe ang kabaligtaran. Marahil, ang pangangailangan na magtipon ng daan-daang tao para itayo ang dambuhalang santuaryong ito ang nagtulak sa kanila na maghanap ng bagong paraan ng pagkuha ng pagkain. Ibig sabihin, hindi ang agrikultura ang nagluwal sa relihiyon, kundi ang uhaw sa pananampalataya ang nagbigay buhay sa sibilisasyon. Ngayon naman, tumungo tayo sa silangan, sa lambak ng makapangyarihang ilog Indus, sa lupain ng kasalukuyang Pakistan at India. Dito, 4,500 taon na ang lumipas, umusbong ang isang sibilisasyong kayang makipagkompetensya sa pag-unlad sa kahit anong sibilisasyon. Ito ang Harapan o sibilisasyong Indus. Kalimutan na ang mga magulong sinaunang lungsod. Ang kanilang mga megapolis tulad ng Mohenjo-daro at Harappa ay mga obra maestra ng pagpaplanong urban. Mayroon silang mga lansangang perpektong tuwid na nagtatagpo sa mga tamang anggulo. Mga bahay na gawa sa pinatigas na laryo na may karaniwang sukat. At pakinggan ninyo ito,
isang maunlad na sistema ng tubig at alkantarilya sa bawat bahay. Mayroon din silang mga pampublikong paliguan, imbakan ng butil at pantalan. Nakipagkalakalan sila sa Mesopotamia, gumawa ng mga pinong alahas at selyo na may mga larawan ng hayop. Ngunit ang nakakasilaw na kasaysayang ito ay may dalawang malaking black hole. Una, ang kanilang sistema ng pagsulat. Nakahanap tayo ng libu-libong sample ng kanilang sulat, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakapag-decode nito. Isang buong sibilisasyon ang nakatitig sa atin, ngunit nananatili silang tahimik. At pangalawa, ang kanilang biglaang pagkawala. Bandang 1900 BCE, nagsimulang mawala ng tao ang kanilang mga lungsod at di nagtagal, tuluyan nang naglaho ang kanilang kultura. Ano ang nangyari? Nagbago ba ang klima? Lumipat ba ng daloy ang ilog? Sila ba ay sinakop? Wala tayong tiyak na sagot, tanging mga teorya lamang. Ang dakilang sibilisasyon ng mga inhinyerong ito ay basta na lang naglaho na nag-iwan sa atin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngayon, dumako tayo sa Asya. Isipin ninyo ang mga lungsod na dinisenyo ng may matematikal na katumpakan na may mga kalsadang perpektong nagtatagpo sa tamang anggulo. Pero heto ang pinaka nakakagulat. Sa bawat bahay, may sistema ng tubig at kanal. Hindi natin pinag-uusapan ng Roma. Ang tinutukoy natin ay isang sibilisasyon na umiral 4,500 taon na ang nakalipas sa lambak ng Indus River. Tinatawag itong Harapan. Ang kanilang mga lungsod, tulad ng Mohenjo-daro, ay mga tunay na megalopolis ng kanilang panahon. Nakikipagkalakalan sila sa malayong Mesopotamia. Gumagawa ng kahangahangang alahas at selyo. Ang kanilang antas ng organisasyon at galing sa inhenyeriya ay talagang nakamamangha. Ngunit sa likod ng dakilang kulturang ito, may dalawang malaking tanong. Ang una ay ang kanilang sistema ng pagsulat. Nakahanap kami ng libu-libong teksto, ngunit ni isang salita ay hindi namin mabasa. Para itong nanonood ng isang silent film tungkol sa isang dakilang imperyo. Nakikipag-usap sila sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga artifact, ngunit ang kanilang mga boses ay hindi natin marinig. At ang ikalawa, ang pinakamalaking misteryo. Saan sila napunta? Sa isang iglap, ang kanilang umuunlad na mga lungsod ay biglang nawalan ng tao. Walang bakas ng digmaan o malinaw na kalamidad. Umalis lang sila, iniwan ang mga ghost town. At isa sa mga pinakadakilang misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan na hindi pa nalulutas. Ngayon, maglakbay tayo sa puso ng Mesoamerica, sa tropikal na kagubatan ng kasalukuyang Mexico. Dito, bago pa man ang mga Aztec at Maya, umusbong ang isang kultura na tinagurian ng mga mananalaysay na ina ng mga kabihasnan. Ito ang mga Olmec. Sila ang tunay na mga pioneer sa rehiyong ito. Sila rin ang pinaniniwalaang kauna-unahang nakaisip ng ritual na laro ng bola, nagpaunlad ng isang komplikadong kalendaryo, at marahil nagpakilala pa nga sa konsepto ng zero sa matematika. Sa esensya, lahat ng hinahangaan natin sa mga Maya ay isang pamana na nakatayo sa pundasyong inilatag ng mga Olmec. Ngunit ang kanilang pinakakilalang tatak at pangunahing simbolo ay ang higanting mga ulong bato. Isipin ninyo, napakalaki nito. Umaabot ng hanggang 3 metro ang taas at tumitimbang ng 10-10 tonelada. Mga ulo na inukit mula sa buong blok ng batong bulkaniko. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat, ang bawat ulo ay may kakaiba at napakarealistikong mukha. Matatabang labi, malalapad na ilong, at malalim na titig. Hindi ito mga Diyos, kundi mga retrato. Ngunit kanino kaya ito? Sa mga makapangyarihang pinuno? Sa mga dakilang mandirigma? Hindi natin alam. Paano nila ito inukit ng walang gamit na kasangkapang metal? At paano nila inilipat ang mga multitoneladang bloke na ito?
sa layong 10-10 kilometro sa gitna ng mga latian at kagubatan. Ang mga Olmec ay ang mahiwagang ninuno na nagtakda ng direksyon ng pag-unlad para sa buong rehiyon, ngunit isinama ang kanilang pinakamahalagang sikreto sa kanilang pagkawala. Kumusta naman ang Europa? Bago pa man itatag ang Roma sa mga burol nito at bago pa lumitaw ang mga unang pilosopo sa Atenas, halika't tuklasin natin ang Balkan Peninsula, ang lugar na sakop ngayon ng Serbia, Romania at Bulgaria. Dito, mga 700 hanggang 8,000 taon na ang nakalipas, umusbong ang kahangahangang kulturang Vinca. Ang mga taong ito ay kabilang sa mga unang manggagawang metal sa Europa. Natuto silang magtunaw ng tanso habang ang karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay nasa panahon pa ng bato. Nagtayo sila ng malalaki at maayos na mga pamayanan at gumawa sila ng kahangahangang palayok at mahiwagang figurin na tila may mga mukha ng nilalang mula sa ibang planeta. Ngunit ang kanilang pangunahing pamana ay isang tunay na pasabog sa kasaysayan. Sa maraming artepakto nila, nakaukit ang mga kakaibang simbolo. Para sa maraming siyentipiko, hindi lang ito simpleng disenyo, kundi ang pinakaunang anyo ng protosulat sa mundo. Isipin mo, 2,000 taon bago pa man ang mga Sumerian at Ehipsyo. Ang mga tandang ito, lalo na ang mga bantog na Tartaria tablets, ay patuloy pa ring pinagtatalunan. Ito ba ay simpleng ritual na simbolo, marka ng mga gumagawa ng palayok, o isang ganap na sistema ng pagsusulat na hindi pa natin naiintindihan? Kung totoo ito, kailangan nating balikan at baguhin ang buong kasaysayan ng pagsusulat. Kapag iniisip natin ang mga dakilang sibilisasyon ng Afrika, natural na Ehipto ang agad na sumasagi sa ating isipan. Ang mga paraon, ang mga piramide, ang Sphinx. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa dakong timog, sa lilim ng mga dambuhalang istrukturang ito, umusbong ang isang imperyo na minsan ay lumupig sa mismong Ehipto? Kilalanin ang kaharian ng Kush na matatagpuan sa kasalukuyang Sudan. Sa loob ng maraming siglo, naging karibal sila at minsan naman ay kasosyo sa kalakalan ng Ehipto. Ngunit noong ika-8 siglo BC, isang di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Sumugod ang mga Kushite sa Hilaga at sinakop ang kanilang makapangyarihang kapitbahay. Itinatag nila ang ika-15 dinastiya na kinilala bilang dinastiya ng mga itim na paraon at pinamunuan ng buong Ehipto sa loob ng halos isang siglo. Ngunit ang Kush ay hindi lang basta kopya ng Ehipto. Mayroon silang sariling kabisera, ang umuunlad na lungsod ng Meroe, na kinilala bilang isa sa pinakamalalaking sentro ng paggawa ng bakal sa sinaunang mundo. At nagtayo rin sila ng mga piramide. Ngunit ang kanilang mga piramide ay mas maliit, may mas matatarik na dalisdis, at napakarami nila na mas marami pang piramid sa Sudan kaysa sa buong Ehipto. Mayroon pa nga silang sariling sistema ng pagsulat, ang Meroitic, na hanggang ngayon ay hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang kaharian ng Kush ay isang makapangyarihang paalala na ang dakilang kasaysayan ng Afrika ay hindi lamang limitado sa mga pampang ng Ilog Nile, pero sumisid pa tayo ng mas malalim sa kasaysayan ng Afrika. Magtungo tayo sa kanlurang Afrika, sa malawak na kagubatan ng kasalukuyang Nigeria. Humigit kumulang 3,000 taon na ang nakalilipas, umusbong at namukadkad dito ang misteryosong kultura ng Nok. Nalaman natin ang tungkol sa kanila nang hindi sinasadya, nang matuklasan ng mga minero ang mga kahangahangang ulo ng terakota sa lupa. Nakakamangha ang pagiging makahulugan ng mga eskulturang ito. Ang kanilang kakaibang estilo, ang mga ulo na pahaba, malalaking mata na hugis at sulok, at buhok na detalyadong ginawa ay talagang namumukod tangi.
Ito ang isa sa mga pinakalumang halimbawa ng masalimuot na sining sa Sub-Saharan Africa. Pero hindi lang mga artista ang mga Nok. Sila rin ay mga mahuhusay na metalurhista. Pinatunayan ng mga natuklasang arkeolohikal na sila ay kusang loob at walang impluensya mula sa labas na lumipat mula sa panahon ng bato patungo sa panahon ng bakal nang hindi dumaan sa panahon ng tanso. Ito ay isang napakalaking paglukso sa teknolohiya. Bumuo sila ng mga komplikadong hurno para sa pagtunaw ng bakal at gumawa ng mga kasangkapan na nagbigay daan sa kanila upang linangin ang lupa at magtayo ng malalaking pamayanan. Ang kultura ng Nok ay ang misteryosong pundasyon kung saan umusbong ang maraming sumunod na dakilang sibilisasyon ng kanlurang Aprika. Kumalat ang kanilang sining at teknolohiya sa buong rehiyon, ngunit sila mismo, tulad ng maraming bayani sa ating kwento, ay unti-unting naglaho sa paglipas ng panahon. Ngayon naman, dumako tayo sa China. Kapag binabanggit ang sinaunang China, karaniwan nating naiisip ang mga dakilang dinastiya, ang Terracotta Army at ang Great Wall. Ngunit kung minsan, ang arkeolohiya ay naglalantad ng mga sorpresa na hindi mo mababasa sa anumang aklat ng kasaysayan. Noong 1986, hindi sinasadyang natuklasan ng mga manggagawa ang isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Ang lugar na ito ay pinangalanang Sansingdui. Ang mga natagpuan nila roon ay tila pamana ng isang sibilisasyon mula sa ibang planeta. Ito ay isang kultura ng panahon ng tanso na hindi pa kilala noon, na umiral mahigit 3,000 taon na ang nakalipas at lumikha sila ng mga bagay na walang katulad sa buong mundo. Isipin ninyo ang mga higanting rebulto ng tao na gawa sa tanso, kasing taas ng isang tao na may hindi ka panipaniwalang mahabang katawan at ang kanilang mga maskara. Napakalaking maskara na tanso na may mga mata na tila cylinder na nakaumbok palabas mula sa mga saksakan nito at mga tainga na parang pakpak. Ang ilan sa mga maskarang ito ay nababalutan pa ng purong ginto. Bakit nila ginawa ang mga ito? Sino ang mga inilalarawan nila rito? Mga Diyos, mga ninuno o mga shaman na nasa ritual na trance. Ang kulturang ito ay hindi nabanggit sa anumang sinaunang teksto ng Tsina. Bagamat kapanahon sila ng kilalang dinastiyang Shang, ang kanilang sining at marahil pati ang kanilang relihiyon ay lubos na naiiba. Ang Sansingdui ay parang pagtuklas ng isang buong nawawalang kontinente sa mapa ng kasaysayan. Ngayon, ilipat naman natin ang ating paglalakbay mula sa maiinit na gubat patungo sa malalawak na kapatagan ng Eurasia. Tinawag sila ng mga Griego na barbaro, ngunit isa ito sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan. Pinag-uusapan natin ang mga Scythian. Hindi sila isang nag-iisang nasyon, kundi isang malaking kompederasyon ng mga nomadong tribo na halos 1,000 taon na nangingibabaw sa malawak na teritoryo mula sa Black Sea hanggang sa hangganan ng China. Sila ay walang katulad na mangangabayo at mamamana, mga tunay na hari ng mga kapatagan. Ang kanilang bilis at taktikang militar ay naghasik ng takot sa mga makapangyarihang imperyo, kabilang na ang Persya. Ngunit ang tawagin lamang silang mga mailap na nomada ay nangangahulugan lamang na wala kang nalalaman tungkol sa kanila. Ang mga Scythian ang lumikha ng napakakomplikado at marangyang sining. Ang kanilang mga kurgan na libingan ng mga maharlika ay mga tunay na kaban ng yaman. Natuklasan doon ng mga arkeologo ang ton-toneladang gintong kagamitan, mga suklay, kuwintas, sisidlan at palamuti para sa damit at sandata. At hindi lang ito simpleng gintong ingot. Ang mga ito ay mga obra maestra na ginawa sa natatanging animal style o istilong hayop. Mga figura ng usa, pantera
at griffin na pinagsama-sama sa mga dinamiko at komplikadong komposisyon. Ang sining na ito ay nagpapahiwatig ng kanilang mayaman na mitolohiya at komplikadong pananaw sa mundo. Wala silang mga lungsod at nakasulat na wika, ngunit ang kanilang kultura ay malalim at makulay, at ang kanilang mga ginto ay patuloy pa ring nagdudulot ng pagkamangha sa atin hanggang ngayon. Ngayon, maglakbay tayo sa dagat Mediteraneo, patungo sa maaraw na isla ng Crete. Marami sa atin ang pamilyar na sa alamat ni Theseus sa nakakatakot na Minotaur at sa masalimuot nitong labyrinth. Ngunit paano kung sa likod ng mitong ito ay may nakatagong isang lubos na tunay, ngunit halos nalimutan ng sibilisasyon? Ito ang sibilisasyong Minoan, ang kauna-unahang dakilang sibilisasyon ng Europa na umunlad noong panahon ng tanso. Hindi sila tulad ng mga Griyegong mahilig sa digmaan. Sila ay isang thalassocracy, isang imperyong nakasentro sa dagat. Ang kanilang kayamanan ay hindi nakamit sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa kalakalan. Ang kanilang mga palasyo, tulad ng sikat na palasyo ng Knossos, ay hindi mga kuta. Sa halip, ang mga ito ay malalaki at maraming palapag na kompleks na may daan-daang silid, mga light wells, sistema ng supply ng tubig, at kanal para sa dumi. Ang mga dingding ng mga palasyong ito ay pinalamutian ng makukulay at masiglang fresko. Sa mga freskong ito, wala tayong makitang mga eksena ng labanan. Sa halip, makikita natin ang mga acrobat na lumulukso sa mga toro, eleganting kababaihan na nakasuot ng makabagong kasuotan, mga dolphin at sea urchin. Mukhang ang mga kababaihan sa lipunang Minoan ay gumanap ng isang napakahalagang papel. Posibleng sila pa nga ay mga paring babae. Ngunit pagkatapos, noong humigit kumulang 450 BCE, biglang bumagsak ang kanilang sibilisasyon. Ang pinakapopular na teorya ay isang dambuhalang pagputok ng bulkan sa kalapit na isla ng Santorini na nagdulot ng isang malaking tsunami. Ang tsunami na ito ang siyang nagsapu sa kanilang plota at mga lungsod. Marahil, ang sakunang ito mismo ang naging batayan ng alamat ng Atlantis. Kasunod ng mga pinong Minoans, iba namang uri ng tao ang umakyat sa entablado ng kasaysayan ng Greece. Mga mandirigma, matatapang, uhaw sa karangalan at kaluwalhatian. Sila ang mga Mycenaean. Kung ang mga Minoans ay mga mapayapang mangangalakal, ang mga Mycenaean naman ang mga bayani na inawit ni Homer sa kanyang Iliad. Sina Agamemnon, Achilles at Odysseus. Posibleng lahat sila ay mga hari o pinuno ng Mycenaean. Ang kanilang mga sentro ay hindi bukas na palasyo, kundi mga kuta, citadel, na itinayo sa mga burol at napapalibutan ng dambuhalang pader. Ang mga pader ay binuo mula sa napakalalaking blok ng bato. Kaya't ang mga Griyego sa huling panahon ay naniwala na ang mga iyon ay itinayo ng mga dambuhalang cyclops na may iisang mata. Sa loob ng mga kutang ito, sa mga libingan, natuklasan ng mga arkeologo ang hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Ang pinakakilalang natuklasan ay ang tinatawag na maskara ni Agamemnon, isang gintong maskara sa libingan na gawa sa purong ginto na sumasai mukha ng yumaong pinuno. Ang mga Mycenaean ay mahuhusay na mandirigma. Kontrolado nila ang malaking bahagi ng Greece at nakipagkalakalan sa buong Mediterranean. At posibleng sila nga ang nag-organisa ng sikat na kampanya laban sa Troy. Ngunit ang kanilang gintong panahon ay biglang nagtapos at nagwakas sa kapahamakan. Noong bandang 1200 BC, sinunog ang kanilang mga kuta at bumagsak ang kanilang sibilisasyon na nagtulak sa Greece sa tinatawag na madilim na panahon. Sa mga aklat ng kasaysayan ng sinaunang mundo, karaniwang dalawang superpower ang itinatampok, ang Ehipto at Babylonia. Ngunit
Mayroon ding ikatlong imperyo na madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ito ang kaharian ng mga Heteo. Nagsimula sila sa puso ng kasalukuyang Turkey sa Anatolia at nagtayo ng isang malawak, makapangyarihang imperyo na pantay na nakipagsabayan sa Ehipto. Ang mga Heteo ang naunang nakapagpaunlad ng teknolohiya para sa malawakang paggawa ng bakal sa rehiyon. Nagbigay ito sa kanila ng malaking kalamangan sa militar. Ang kanilang mga karong pandigma ay mas magaan at mas mabilis kaysa sa mga Ehipsyo na naging dahilan upang maging nakakatakot silang puwersa sa labanan. Ang pinakasikat na sagupaan ng dalawang superpower ay naganap sa labanan sa Kadesh. Sa isang panig, ang hukbo ng Ehipsyong paraon na si Rameses Sisalakon. Sa kabilang panig naman, ang mga tropa ng Heteo na haring si Muwatalli. Parehong idineklara ng dalawang pinuno ang kanilang sarili bilang nagwagi. Ngunit sa katotohanan, malamang ay natapos ang labanan sa tabla. Ang resulta ay ang paglagda sa kauna-unahang kasunduan sa kapayapaan sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan ang kopya ng orihinal na kasunduan ay umabot sa ating panahon. Nag-iwan din ng mga Heteo ng napakaraming archive ng mga tabletang cuneiform na dahil dito ay marami tayong nalalaman tungkol sa kanilang mga batas, relihiyon at diplomasya. Ngunit tulad ng maraming iba pang sibilisasyon ng panahon ng tanso, bumagsak ang kanilang imperyo sa ilalim ng paglusob ng misteryosong mga tao ng dagat. Ngayon, bumalik tayo sa Europa, pero mas laliman pa natin ang pagtingin sa napakalalim na nakaraan, ang panahon ng Neolitiko. Sa mga lupain ngayon ng Ukraine, Moldova at Romania, umusbong ang isang kultura na talagang nakamamangha ang laki at lawak. Ito ang tinatawag na Trypillian culture or Cucuteni Trypilla. Hindi sila mga lagalag. Sila ay mga magsasakang naninirahan sa isang lugar at ang kanilang mga pamayanan ay tunay na kakaiba. Nagpatayo sila ng mga tunay na protolungsod o mga pamayanan na kayang manirahan ng hanggang 15,000, 15,000, o baka nga 20,000, 20,000 tao. Noong panahong iyon, 6 hanggang 7,000 taon na ang nakalipas, sila ang may pinakamalaking pamayanan sa buong mundo. Ang kanilang mga bahay ay may 2 palapag at madalas ay makukulay ang mga pintura. Gumawa rin sila ng napakagandang seramika na may komplikadong mga disenyong spiral. Pero ang pinakakakaibang tradisyon nila ang hanggang ngayon ay bumabagabag sa isipan ng mga siyentipiko. Bawat 60 o 100 taon, ganap nilang sinusunog ang buong lungsod nila. Ubos, walang natira, hanggang sa maging abo. At pagkatapos, sa mismong lugar na iyon, sa ibabaw mismo ng abo, nagtatayo sila ng bagong pamayanan. Bakit kaya nila ito ginawa? Isa ba itong uri ng ritual ng paglilinis? O isang paraan ng simbolikong pamamaalam sa mundo ng kanilang mga ninuno? O baka naman mayroon silang praktikal o pangkalusugang dahilan? Hindi natin ito lubos na naiintindihan. Pero ang tradisyong ito ay nag-iwan sa mga arkeologo ng natatanging time capsule o konserba ng panahon na nagpapahintulot sa atin na silipin ang pamumuhay ng pinakamalaking sibilisasyon noong prehistorikong Europa. Balikan natin ang mga tropikal na gubat ng Timog Silangang Asya. Kapag naririnig natin ang salitang Cambodia, kadalasang pumapasok agad sa ating isipan ang nakamamanghang temple complex ng Angkor Wat. Ngunit ang Angkor Wat ay hindi lang basta isang templo. Ito ang sentro at kabisera ng isang malawak at makapangyarihang imperyong Khmer na umunlad mula ika-9 hanggang ika-15 siglo. Ang tunay na sikreto ng kanilang kapangyarihan ay hindi sa dami ng kanilang mga sundalo, kundi sa tubig mismo. Ang mga Khmer ay tunay na henyo sa inhenyeriya ng tubig.
Nagtayo sila ng isang napakakomplikadong sistema ng mga kanal, dam, at dambuhalang imbakan ng tubig na tinawag nilang baray. Ang ilan sa mga baray na ito ay kasing laki pa ng maliliit na lawa. Pinahintulutan sila ng sistemang ito na kolektahin ang tubig ulan mula sa tag-ulan. Itabi ito para sa tag-araw at patubigan ang kanilang mga palayan. Dahil dito, nakakaani sila ng 3 o kung minsan ay 4 na ani ng palay sa isang taon. Nagresulta ito sa napakalaking labis na pagkain na sapat para pakainin ang isang malaking hukbo, libu-libong manggagawa at ang populasyon ng kanilang kabisera na, ayon sa ilang pagtatantya, umabot sa 1 milyong katao. Sa panahong iyon, ito ang itinuturing na pinakamalaking lungsod sa buong mundo. Gayunpaman, ang parehong komplikadong sistemang ito marahil ang nagdulot din ng kanilang pagbagsak nang magbago ang klima at hindi na ito gumana ng ganoon kaepektibo. Ngayon, dumako tayo sa pinakagitna ng disyerto. Isipin nyo ang isang lungsod na inukit mismo sa kulay rosas na mga bato. Isang lungsod na sa loob ng maraming siglo ay nakatago sa kanlurang mundo. Ito ang Petra, ang kabisera ng mahiwagang kaharian ng mga nabatayan. Ang mga nabatayan ay orihinal na isang nomadiko o lagalag na tribong Arabe, ngunit nagawa nila ang tila imposible. Napaamo nila ang disyerto at itinayo ang isang mayaman at makapangyarihang estado sa sangang daan ng mga ruta ng kalakalan. Ang kanilang yaman ay umaagos mula sa kalakalan ng insenso, mira at mga pampalasa na tinimbang na ginto sa Roma at Gresya. Pero paano ka mabubuhay sa isang lugar na halos hindi umuulan? Ang mga nabatayan ay naging henyo sa inhenyeriya ng tubig. Gumawa sila ng isang napakakomplikadong sistema ng mga kanal, dam, at imbakan ng tubig na inukit mismo sa mga bato. Natuto silang kolektahin ang bawat patak ng bihirang ulan at idirekta ito patungo sa lungsod. Dahil dito, hindi lang sila nakakainom, kundi nakakapagtayo rin sila ng mga hardin at bukal sa gitna ng disyerto. Ang kanilang mga tanyag na harapan ng gusali, tulad ng treasury at monastery, ay hindi mga karaniwang gusali, kundi mga libingan at templo na inukit mula sa iisang tipak ng bato. Ang mga nabatayan ay isang kamangha-manghang halimbawa kung paano maaaring pasibulin ng talino ng tao ang pinakatigang na lupain. Balikan natin muli ang Peru, ngunit sa pagkakataong ito, aakyat tayo ng mataas sa kabundukan sa mga kagubatan ng ulap sa paanan ng Andes. Dito, malayo sa mga disyerto at kapatagan ng baybayin, nanirahan ang isang misteryoso at marangal na mamamayan na tinawag ng mga Inka ng may paggalang na Chachapoya na nangangahulugang mga mandirigma ng ulap. Sila ay may maputing balat at matatangkad na nagpaiba sa kanila mula sa ibang mga tao sa Andes at kilala sa kanilang bagsik sa digmaan. Inabot ng maraming taon at matinding pagsisikap ang mga Inka upang tuluyang masakop sila. Ngunit ang mga Chachapoya ay hindi lamang mga mandirigma. Sila rin ay natatanging mga tagapagtayo. Ang kanilang mga lungsod, tulad ng kuta ng Kuelap na tinaguriang Machu Picchu ng Hilaga, ay matatagpuan sa tuktok ng mga napakataas at hindi maabot na bangin na papalibutan ng matatag na pader. Ang kanilang mga bahay ay hindi parisukat tulad ng sa mga Inka, kundi bilog na may hugis kono na bubong. At ang kanilang mga istrukturang panlibing ay inilalagay nila sa mga pinakakahangahangang lugar. Kung hindi man sila naglililok ng mga libingan mosoleo mismo sa matatarik na bato, ay gumagawa naman sila ng mga antromorpikong sarkopago na kahawig ng mga higanting figura ng tao. At inilalagay ang mga ito sa mga batong nakausli na mahirap abutin. Kung paano nila nagawa iyon ay nananatiling isang misteryo hanggang ngayon. Isipin nyo ang isang lungsod, ngunit
Wala itong mga kalye o plaza. Walang mga pintuan sa antas ng lupa. Para makapasok sa isang bahay, kailangan mong umakyat sa hagdan patungo sa bubong at doon dadaan sa isang butas o hatch para makababa sa loob. Ganyan mismo ang hitsura ng Çatalhöyük, isa sa mga pinakaunang lungsod sa kasaysayan ng sangkatauhan. Matatagpuan sa modernong Turkey, umiral ito mga 9,000 taon na ang nakalipas, noong panahon ng Neolitiko. Ito ay isang tunay na megapolis ng panahon ng bato na tinirhan ng hanggang 8,000 katao. Ang mga bahay sa Çatalhöyük ay gawa sa luwad na ladrilyo, mud bricks, at magkakadikit-dikit na bumubuo ng isang tuloy-tuloy na istruktura na parang pulutpukyutan. Ang ganitong uri ng arkitektura ay malamang na nagsilbing depensa rin dahil walang kalye, mahihirapan ng sino mang kalaban na makapasok sa loob. Ang buhay ng mga residente ay mahigpit na nakaugnay sa sining at mga ritual. Ang mga dingding ng kanilang mga bahay ay pinalamutian ng mga pinta na naglalarawan ng mga eksena sa pangangaso at misteryosong geometric na disenyo. Sumasamba sila sa Diyos sa Ina at sa Toro na ang mga sungay nito, tinatawag na bukranya, ay madalas nilang inilalagay sa dingding ng kanilang mga tirahan at ang kanilang mga patay ay inililibing nila mismo sa ilalim ng sahig ng kanilang mga tahanan. Ang mga ninuno ay literal na nananatiling bahagi ng pamilya, patuloy na naninirahan kasama ng mga sumunod na henerasyon. Ang Çatalhöyük ay isang natatanging bintana sa mundo ng mga taong nagsisimula pa lamang humakbang patungo sa sibilisasyong urbano. Halina't maglakbay tayo sa Central Asia, sa isang lugar na matagal ng isang misteryo sa mapa ng arkeolohiya. Sa malalawak at tigang na disyerto ng mga bansang kilala ngayon bilang Turkmenistan, Uzbekistan at Afghanistan. Doon mismo, sa panahon ng bronse, umusbong ang isang makapangyarihan at mayaman na sibilisasyon na halos walang nakakaalam hanggang kamakailan lang. Tinatawag itong Oxus Civilization or Bactria Marjana Archaeological Complex. Ito ang ikalimang dakilang sibilisasyon ng sinaunang mundo, kaagapay ng Ehipto, Mesopotamia, Indus Valley at China. Sa mga buhangin ng disyerto, nagtayo sila ng mga naglalakihang lungsod oasis na may matitibay na pader, mga palasyo at templo. Dalubhasa sila sa pagproseso ng metal, gumagawa ng masalimuot na kagamitang bronse at sandata. Bukod pa rito, mga batikan din silang alhasero, lumilikha ng kamanghamanghang mga anting-anting at selyo mula sa bato at metal. Ang sibilisasyong ito ay nasa sentro ng mga ruta ng kalakalan. Doon dumadaan ang mga produkto mula Mesopotamia patungo sa Indus Valley at mula sa mga steppes patungo sa timog. Sila ang mahalagang kawing na nag-uugnay sa mga dakilang kultura noong panahong iyon. Ngunit dahil wala silang sariling sistema ng pagsusulat, matagal silang nanatili sa anino ng kasaysayan at tanging ang pala ng mga arkeologo lang ang nakabalik sa kanila ng nararapat nilang pwesto sa hanay ng mga dakilang sibilisasyon. Alalahanin natin ang sinaunang mitolohiyang Griyego tungkol sa mga Argonaut. Ang matatapang na bayani sa pamumuno ni Jason ay naglayag sakay ng kanilang barkong Argo patungo sa malayong at mahiwagang lupain ng Colchis upang makuha ang maalamat na ginintuang balahibo ng tupa. Para sa mga sinaunang Griego, ito ay isang paglalakbay patungo sa dulo ng mundo. Ngunit ang Colchis ay hindi lang basta alamat. Ito ay isang tunay na sinaunang estado na matatagpuan sa kasalukuyang kanlurang Georgia sa baybayin ng Black Sea. At ang lupaing ito ay tunay ngang tanyag dahil sa ginto nito. Ngunit hindi ito kinukuha mula sa balat ng tupa. Ang mga sinaunang taga-Colchis ay may napakatalinong paraan ng pagkuha ng ginto mula sa mga ilog sa kabundukan.
Isinasawsaw nila sa tubig ang balat ng tupa at ang pinakamaliliit na butil ng buhangin na may ginto ay kumakapit sa makapal na balahibo. Pagkatapos, pinapatuyo nila ang mga balat at iwinawagayway upang ilabas ang mahalagang metal. Kaya ang alamat ng ginintuang balahibo ng tupa ay may matibay na batayan sa katotohanan. Ang Colchis ay isang mayaman na rehiyon at isang mahalagang sentro ng paggawa ng metal. Gumagawa sila ng mga pino at magagarang palamuti mula sa ginto at tanso na natutuklasan pa rin hanggang ngayon sa kanilang mga libingan. Ito ay nagsilbing tulay sa pagitan ng sibilisasyong Griego at ng mga tao sa Caucasus. Isang tunay na lupain na naging alamat. At sa huli, bumalik tayo sa Italia. Ngunit bago pa man naging isang dakilang imperyo ang Roma. Bago pa man inalagaan ng mga lobo sina Romulus at Remus. Sa mga lupaing ito rin, sa rehiyon ngayon ng Tuscany, nanirahan ang isang misteryoso at lubos na sibilisadong kabihasnan, ang mga Etruscan. Sila mismo ang nagsilbing guro ng mga Romano. Mula sa kanila, maraming natutunan ng mga Romano. Mga teknolohiya sa inhenyeriya, gaya ng paggawa ng arko at sistema ng kanal. Ang madugong laban ng mga gladiator na sa simula ay bahagi ng ritual ng paglilibing ng mga Etruscan at maging ilang simbolo ng kapangyarihan. Ang mga Etruscan ay bihasa sa paglalayag at pangangalakal at ang kanilang mga barko ay naglakbay sa buong Mediterranean. Gumawa sila ng magagandang eskulturang tanso at mga sarkopago, kung saan madalas inilalarawan ang mag-asawa na nagpipista ng magkasama. Isang patunay ng mataas na katayuan ng mga kababaihan sa kanilang lipunan. Ngunit ang pinakamalaking misteryo sa kanila ay ang kanilang pinagmulan at wika. Nabasa natin ang kanilang alpabeto dahil ito ay kahawig ng Griego, ngunit halos hindi natin nauunawaan ang kahulugan ng mga salita. Ang kanilang wika ay walang katulad sa anumang kilalang wika sa Europa. Saan sila nagmula? Nagmula ba sila sa Asia Minor gaya ng pinaniniwalaan ni Herodotus o sila ba ay mga katutubo ng Italia? Ang misteryo ng mga Etruscan ang huling dakilang palaisipan ng sinaunang Roma. Ang misteryo ng isang kabihasnang nagturo sa kanilang magiging mananakop, ngunit ang kanilang kasaysayan ay tuluyang binura ng mga ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang pangunahing konklusyon na ating makukuha ay talagang nakakamangha. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi isang tuwid na linya mula sa kuweba patungo sa matatayog na gusali, tulad ng madalas nating akalain. Sa halip, ito ay isang malawak at sangasangang puno na marami sa mga sanga nito ang nalanta at tuluyang nalimutan. Ang pagtuklas sa mga lugar tulad ng Göbekli Tepe ay nagpapatunay na ang masalimuot na istrukturang panlipunan at panrelihiyon ay maaari ng umiral bago pa man ang agrikultura. Samantala, ang mga sibilisasyong mapayapa tulad ng Norte Chico ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi palaging nagpapasulong ng progreso. Ang bawat isa sa mga nakalimutang kulturang ito ay isang nawawalang kabanata sa aklat tungkol sa ating sarili. Isang paalala kung gaano pakarami ang hindi natin nalalaman at kung gaano kadaling maglaho ang bakas na ating iniiwan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang kasaysayan ay puno ng misteryo at iilan lamang sa mga ito ang ating nasilip. Kung nagustuhan ninyong sumilip sa likod ng opisyal na kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong investigasyon. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong sibilisasyon sa mga ito ang gusto ninyong gawan namin ng hiwalay at detalyadong video? O baka naman may alam kayong ibang nakalimutang kultura na hindi namin nabanggit? Mag-iwan lang ng komento.
Lubos kaming interesado sa inyong opinyon